Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Nagpa-presscon po si Risa Ontiveros at ang sabi niya, sa Wednesday, ngayong week na to, magpa-file siya ng kaso laban doon sa isang witness na bumaliktad. Inakusa siya mga kababayan ng isang witness laban kay nagtestigo laban kay Kibuloy. Malamang may gumapang biglang bumaligtad yung testigo. Inakyos ngayon, mga kababayan, si Risa Ontiveros. Binayaran daw siya para mag-witness laban kay Pacquiao. Umusok po si Risa Ontiveros, lalo nang bumanat si Atty. Harry Roque. Ginamit na propaganda na ito anyang si Risa Ontiveros nagbabayad ng testigo para daw siraan sila at malamang pati sa kanya. O ito yung banat mga kababayan ni Harry Roque. So hindi ko po alam kung magbabayad din nitong si Ontiveros ng 500,000 para sa testigo para madawit din ako at sabihin na ako nag-recruit sa kanila, no? Pero nakakataas balahibo po, nakakadiri, nakakagalit na isang senador ng bayan gagamit talaga ng ganitong mga taktika para madiin ang mga kalaban sa politika. And how dare you use the Senate of the Republic of the Philippines, no? Para maging para maging instrumento na gipitin ng mga kalaban ng administrasyon. At ang isa pang nakakasuka, yung talagang lantaran ng sabuatan ng mga dilawan, ng mga loyalista at CBP-NPA, no? Tingin nyo ba, miski kayo'y magsabuatan na yan, makukuha nyo ang bayan? Nagsabuatan na nga kayo, latest survey, pa rin 33%. Si Inday Sara, kung magkaka-eleksyon na yun, siya maging presidente. At ang pinakamalapit na kanyang katunggali ay 15% kalahat. Yung tulpo nga, wala na no? Naglao na parang bula. So ibig sabihin yan, magsama-sama man kayo, wala pa rin mangyayari sa inyo dahil alam ng taong bayan na ikaw, by rules, nakakadiri ka kasi madali ka magmalinis. Hanggang ngayon, di mo naman sinasabi bakit bigla ka nanalo nung ikaw ay naging direktor ng PhilHealth at ang katutak na advertisement ang ginamit ng PhilHealth sa mga panahon na yon. Huwag mo sabihin di mo ginamit talaga ang pera ng PhilHealth para ikay manalo sa eleksyon na yon, ha? Ay, nako. Tapos, ang nakakabuhisit talaga dito sa mga dilawan, akala mo kung sino, na sila lang yung malinis. Pero, ang dami naman nilang putik sa mga mukha. O, kita mo itong gawain to. Gawain ba ng matinong tao yan na magtatanim ebidensya, tanim testigo para lang magipit ang isang tao na walang kasalanan? O tapos akala mo kung sinong kami lang ang malinis sa bayan na ito, kami lang ang dapat maglingkod. Kaya na-turn off ang taong bayan sa inyo. Bakit pa sumikat si Tatay Digong? Kasi walang kaplastikan. Inaamin niya tao siya, inaamin niya hindi siya perpekto. Meron sa mga kahinaan, ano ngayon? Basta nagmamahal siya sa bayan. Hindi gaya nyo na talagang kami lang ang malinis, kami lang ang magaling, kami lang ang pwedeng mamuno. Ayan, nakakasuka ka. At itong nangyari na ito na meron ng lumantad, nagpapatunay na wala kang karapatan maglingkod. Kaya nga nananawagan ako, kinakailangan mag-file ng ethics complaint dyan kay Ontiveros na yan. Ang sa ganun, masipa na siya sa Senado. Walang karapatan ang kahit sinong nagtatanim kaso, nagtatanim ebidensya, nagtatanim testigo na manatili sa Senado. Dahil ang Senado in the first place, nagagawa ng batas, no? Pangalawa, Yung gawain nila, yung tanim kaso, inaakusa ngayon kay Risa Ontiveros. Diba? Yun ang ginawa nila kay Laila de Lima. O ngayon si Laila de Lima, finally, nagdesisyon na po yung korte. Ayan Philippine Court clears Duterte critic Laila de Lima of drug charges. Ayan a Philippine court has dropped the last of 3 cases against former Senator Laila de Lima na final ng previous administration ni Digong. Yung mga statement ni Harry Roque tanim kaso, yan ang gawain nila. Inakusa na naman ngayon ng tanim kaso si Risa Ontiveros. Lahat nagbabackfire, mga kababayan sa kanila. yung mga investigasyon na dapat ginagawa niya in aid of legislation at hindi dapat nagtatanim ebidensya laban sa mga kalaban sa politika. Again po lilinawin ko, kayo mga dilawan, as exemplified by Risa Ontiveros, sinusuka kayo kasi kayo mapagpanggap, nagmamalinis. O ngayon, nagpa-press con si Risa Ontiveros. Ayan po. Sabi dito sa report ng ABS-CBN, you have crossed the line. Ontiveros to sue people behind video of
KOJC witness. So sabi ni Risa, pupuntaan niya ako personally sa NBI to file a complaint sa Wednesday against the people who created and circulated the alleged fake video of former Senate witness na si Michael Maurilio, who goes by the alias Rene. Sa video na pinakalat po, posted on Facebook last June 24, Maurilio claimed he was paid by Hontiveros to give a false testimony against a Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy, former President Rodrigo Duterte and Vice President Sara Duterte. Sa press con, kinonfirm ni Hontiveros na itong si Maurilio was one of their witnesses in the hearings of the Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality on the alleged crimes of Kibuloy, but belied his statements. Sabi ni Risa, I have consulted with my legal team, and on Wednesday, we will file a complaint before the NBI. O, ito yung naging press con, mga kababayan, pakinggan natin. Ilalabas namin ang mga ebidensya na patunay na nagsisinungaling siya. Si Michael ang paulit-ulit na lumapit sa aking opisina. Hindi siya tinakot, hindi siya pinilit. Siya ang naghabol sa amin para magpahayag ng kanyang panig. Narito ang mga resibo. Noong December 14, 2023, he emailed my office. Sabi niya, quote, dati rin po akong worker ni Pastor Kibuloy. Tumiwalag dahil sa pang-aabuso at pananakit. Ngayon lang nagkaroon ng lakas ng loob Pananakit. dahil na rin sa takot. Baka ipapatay ako, close quote. Taliwas yan sa sinasabi niyang nakumbinsi daw siya na tumestigo para mabayaran. Because we take some time to vet emails, nung pakiramdam niya ay hindi siya pinapansin, he messaged us 2 more times noong December 15, 2023 at January 28, 2024. Nasaan dyan ang pinilit? Muli, siya ang una at paulit-ulit na lumapit. He freely and voluntarily offered his testimony and assistance. Pangalawa, inutusan daw si Michael na idamay at idagdag sa testimonya niya si dating Pangulong Duterte at VP Sara Duterte. Kalimutan na ata ni Michael na sa pinakaunang salaysay na siya mismo ang gumawa at nagbigay sa aking opisina, andoon na ang pangalan ng mga Duterte. Sinulat niya, quote, minsan po nagvi-visit doon si former Pres Duterte at VP Sara Duterte, close quote. Siya ang nagbigay at nagsulat niyan. Again, walang pumilit. Siya ang nagkusang loob. No one paid him. No one coerced him. I cannot stress this enough. In fact, on February 7, 2024, he was the one who asked us for money. Quote, I just want to ask if her give a financial assistant. I want to buy a new laptop. Close quote. Malinaw ang sagot namin sa kanya. Our office has a strict policy of not providing financial assistance to potential witness and witnesses. He knew that. And yet now, on video, he claims we gave him 1 million pesos. That is a lie. And he knows it. Pati sa detalye ng tinulugan, ang sinungaling niya. Wala akong kondominium na pagmamay-ari. Michael wasn't staying at one place. Inililipat siya sa iba't ibang safe house na inayos katulong ang religious groups at civil society dahil na rin sa sinabi niyang banta sa kanyang buhay. Again, mga kasama,
He was moved between safe houses because he was afraid that his life was in danger. This is our system of coordinating witness safety since the Duterte years. Kung may nagbayad kay Michael, di ako magtataka kung KOJC yan. Noong February 22, 2024, umamin si Michael sa aming opisina na kinukumbinsi daw siya ng mga kakilala sa KOJC para mag-recant Malamang. o magbumawi sa hearing. Sumbong niya, quote, "Mag-recant daw ako para mapahiya si Senrisa, especially daw yung mga nakita ko sa mga Duterte. Bibigyan daw ako ng malaking pera, itatago daw ako, at bibigyan ng magaling na abogado," close quote. Yung inaakusa nila na pagbabayad at pagtatanim ng witness, mukhang sila ang gumagawa. So, sino talaga ang may modus? I also want to note na nag-reach out sa amin yung ilang testigo pa sa Kibuloy hearing at sinabi na handa silang patunayan na hindi sila binayaran para tumestigo. Remember that Michael is only one of 14 witnesses na hindi nga siya ang star witness. Michael also claims that I threatened him. Yet, on June 22 and 23, 2025, just this month, just last week, Michael was the one frantically messaging my staff. Sabi niya, quote, "Help me, kinidnap ako at tinatakot ako ng kingdom. Dito ako kinulong sa Glory Mountain. Send rescue now," close quote. We took his messages seriously. We forwarded them to the PNP in Davao for immediate action. At noong kumikilos na ang PNP, biglang lumabas ang video. Bago pa iyan, nakailang mensahe na rin si Michael na hinaharas siya ng ilang hindi kilalang individual pagkatapos ng pagdinig sa Senado. Katulad iyan ng nangyari sa Farmally hearings, kung saan dokumentado namin yung pagsumbong ng witnesses na siya ay tinakot at hinaras ng Farmally. Yan ang totoong modus Ginapang nila. po. So this is the pattern here. After testifying in the Senate, witnesses are harassed and threatened, and then suddenly flipped. So let's call this what it is: witness tampering, fake news, psychological warfare. Ang mga kasinungalingan ay insulto sa pagdurusa at tapang ng mga witnesses. Tandaan natin, 14 sila. Mga witnesses na naglahad sa mga abusong ginawa sa kanila ni Kibuloy at ng KOJC. Sinungaling na nga, nang haharas pa. Michael exposed people who trusted the Senate with their stories. And these are people who were already afraid. Now they are in danger. Again, yan ang talagang kinagagalit ko. Hindi lang ito paninira. Those responsible for this video crossed a line and they will be held to account. Muli, I have consulted with my legal team and on Wednesday, we will file a complaint with the NBI. We will work with them for a full investigation into the people who created this video and the networks amplifying it. And we're not stopping there. We are preparing criminal complaints. To those behind this, you don't scare us, but you should be scared of the truth. Because no one gets to endanger our witnesses, my staff, or harass the Senate with impunity. We will not let this slide. We will fight back
Hindi nila mapipigilan ang katotohanan. Matapang mga kababayan ang buwelta ni Risa Ontiveros sa kampo ni Kibuloy at ng mga Duterte. O ngayon, sa issue naman po ng impeachment, sabi ni Risa Ontiveros, yung impeachment court niya should not decide on Vice President Sara Duterte's motion to dismiss the impeachment complaint without scrutinizing the evidence and hearing from witnesses. So sabi po ni Hontiveros, kailangang umupo kami bilang mga senator judges, ikondukta ang trial at saka lamang magdesisyon na bumoto kung convict ba o acquit ba. So si Risa na lang ang natitira other than si Ping Lacson and some senators na medyo nasa tama pang pag-iisip. Sila na lang yung natitirang matitino. Tama pa? Pakinggan natin yung pahayag ni Risa Ontiveros, mga kababayan. The motion to dismiss, as far as I understand it, kasama na dun sa formal answer ad cautelam ni VP Duterte. Pero para sa amin, mga senator judges, ibang understanding ko sa tungkulin namin. It is to conduct a trial. In fact, sinabi nga, ad nauseam yung pinagdebatihan pa namin, it is to conduct a trial forthwith. At para makaboto kami eventually na convict ba, acquit ba, kailangan naming madinig ang mga ebidensya sa bawat article of impeachment. Kailangan naming matignan at mapakinggan ang bawat witness sa bawat article. Due process requires it. Hindi naman pwedeng meron lang motion to dismiss, pagbobotohan na namin, dismiss, in effect, acquit. Gayon din, hindi naman pwedeng, hindi pa kami nagkukondukta ng trial, boboto na kami, convict. So, hindi yan patas, whether sa prosecution, whether sa impeached official, higit sa lahat, sa ating publiko. Kailangan, tulad nung napag-usapan nating budget bycam kanina, kailangan marinig ng buong publiko ang trial na ito laban sa isang impeached official. So hindi po ako sumasang-ayon na karapatan namin bilang Senate Impeachment Trial Court pagbotohan at pagdesisyonan na ng niwala pang isang unang minuto ng trial yung motion to dismiss na nakapaloob sa ngayon sa formal answer ad cautelam. Kailangan umupo kami bilang senator judges, ikondukta ang trial at saka lamang magdesisyon at bumoto kung convict ba o acquit ba. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mahina po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Ang mga health benefits niya: boost immunity, improves digestion, enhances energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. For inquiries, kumontak na lang po kayo direkta kay Riz Maravillas.
yung aking anak na architect entrepreneur. Sa mga mahihilig po sa mga imported bags and wallets, contact ninyo si Madam Eileen Rosales sa Eileen Closet. Ayan po mga kababayan, napakaganda na mga bags and wallets.